Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Muli ito inyong likod, Pastor Ramiro Odona. So sa umaga po ito, although yesterday ay Mother's Day celebration, pero dito po sa Amerika ay ngayon pa lamang po ang Mother's Day. Kaya kahit medyo sa tingin natin ay late na itong message, but I would like to speak to you today. So when it comes to in connection to mother and children. So dito nakita natin ho na dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 3 and 4, sabi, I thank God whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers day and night. Sabi ng verse 4, greatly desiring to see thee, being mindful of thy tears, that I may be filled with joy. So sa umaga pong ito, nais kong tayo muna ay manalangin. Mga pagpalain mo po kami, O Diyos ng Israel, maraming salamat sa kabutihan mo. We thank you, Lord, sa salita ng buhay na ito'y laging nagagamit mo, Panginoon, na upang ang mga mensahe na iyong mga salita ay makaabot sa aming mga kapatid na nangangailangan ng araw-araw ng salita mo at kami, Panginoon. Sa amin personally, ay papasalamat din kami, Panginoon, sa bawat mga pastor na everyday ay ginagamit mo to share your word para, Panginoon, na makatulong para sa encouragement at maging sa exhortation at maging, Panginoon, sa equipping at ganoon din naman po ay para rin po, Panginoon, sa ikalalago ng bawat mga mananampalataya at bawat mga churches. And we thank you, Lord, for this time. Ito po yung dalangin namin sa iyo. Samahan mo kami in Jesus' name. Amen. Now, nakikita natin na si Timothy ay meron siyang magulang, di ba? So, it might be dalawang babae na malaki yung kinalaman sa buhay ni Timothy. Ito ay si Lois, di ba? And then yung Eunice, right? The mother and the grandmother and the mother of Timothy. At maging nakita natin na they were believers in Christ. Alam nyo, napakahalaga, lalo't higit tayo mga, you are parents, you are mother, you are grandmother, malaki ho yung role na gagampanan ng isang magulang, na isang parent, isang mother na mananampalataya pagdating sa pananampalataya at pagtataguyod ng pananampalataya ng ating mga anak. So makita natin ho that the faith of Timothy was inherited. At always here sa book of Timothy and first and second Timothy, this is the letter of Apostle Paul to Timothy. Okay? And then nakita natin living the life of Timothy na nakita natin how he grew up in faith, how his faith has been developed. Malaki po yung ginampanan nitong si Lois na ang sabi ng Biblia, which actually his grandmother at saka yung mother niya na si Eunice. Na ang sabi ng Bible, and I am persuaded that in thee also. Sabi ng verse 5, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwell first in thy grandmother Lois and my mother and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. And that's why sabi niya sa verse 6, wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift which is in thee by putting on my hands. Okay? So nakita natin what kind of faith na meron itong si Timothy, na yung kanyang pananampalataya, his faith was inherited from her mother and from her grandmother. Nakaka-recall po ako dito kasi nakita ko na we grew up in our faith because of our grandmother. My grandmother is a believer, a faithful believer in Christ, na kung kami mga bata pa ay talagang inaakay niya kami
My mother was actually a Catholic before he was converted into faith at pagiging isang Baptist. Pero yung aking grandmother actually was a pastor's daughter. All right? And then yung kanyang pananampalataya which he had passed through us, the generation that comes after her. And then yung pananampalataya niya na nakuha niya sa kanyang magulang, sa kanyang to my great grandfather which was a pastor, talagang sinunod niya at talagang pinamuhay niya hanggang sa kami na kahit mga apo o sa kanyang mga anak, sa kanyang anak which is my father, and to us the grandchildren, talagang yung pananampalataya, we inherited the faith of our parents and our grandparents and great grandfather. And then nakita natin na yung pananampalataya na ito, na sabi ng Bible, it is unfeigned faith. So talagang there is no zero pretension, there is no pretense, ika nga, na talagang sincero, na yung pananampalataya totoo. Kaya anong uri ng pananampalataya na itong naipasa ni Lois at ni Eunice sa kanilang anak na si Timothy? Una, it is a sincere faith. Sincere faith. Sincerong pananampalataya. Alam niyo, yung sincere faith is genuine. Halimbawa, si Abraham ay sincero yung kanyang pananampalataya, but he is not perfect. Well, maaring tayo ay may pananampalataya, although our faith is sincere, but it's not perfect. That's why we have to live by faith. Mamuhay tayo sa pananampalataya natin. And then, talagang para yung pananampalataya natin, although we are not perfect, yung pananampalataya natin, although it's not perfect, nagkakamali din tayo, nagkakasala rin tayo, nakakagawaran tayo, we might probably mess up our lives, but at least your faith that is in you, napaka-importante. Sabi ng Biblia, kung may pananampalataya ka na gaya ng isang buto ng mustasa, like a mustard seed, di ba? It could make a difference in your life, in our life. Kaya nakita natin na yung pananampalataya na ito ni Timothy, na naituro sa kanya, na iaral sa kanya, na ibigay sa kanya nung kanyang mother na si Eunice at saka yung grandmother na si Lois, ay isang totoong pananampalataya. Kasi yung pananampalataya ay masusukat nyo. How can we test a true faith? Of course, ang totoong pananampalataya based on my knowledge, alright, and based on my experience, and based on what I have acquired, what I have earned in my life as a pastor right now, and a church planter, missionary, ang napatunayan ko na ang totoong pananampalataya ay dapat ito ay yung merong mga testing. Okay? Yung test o tinatawag na test of historicity, o saan ba nagmula yung pananampalataya natin? Okay? Ang totoong pananampalataya hindi nanggaling sa Roma. Ang totoong pananampalataya nanggaling doon sa Jerusalem, sa unang church, at sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, mula sa mga alagad to the apostles and to the early believers, to the church fathers, hanggang sa atin ngayon. Test of history. Kaya sinasabi nga natin, lalo sa mga pastor at tinuturo sa mga churches, nasabi, kung ang pananampalataya mo'y bago, ito ay totoo. Kung ang pananampalataya mo'y bago, hindi ito totoo. At kung ito'y totoo, hindi ito bago. Sapagkat ito ay dapat hindi ngayon lang, kundi itong pananampalataya ay nakaangkla, nakabatay sa salita ng Diyos. Okay? So kaya, yung pananampalataya is genuine. Totoo. Genuine yung kanyang pananampalataya. Hindi lamang po sincere, but it also be genuine. Totoo. Dapat totoo yung ating pananampalataya. Pangatlo, ang ating pananampalataya and the faith of Timothy is living and indwelling. So why it is a living faith? Bakit itong buhay na pananampalataya?
sapagkat it must be growing. Kaya tandaan natin kapag yung pananampalataya natin ay tama at totoo, ito ay lumalago. Okay? It must be growing. Kaya nga, Jesus is always quantifying and the littleness of the faith of the apostles. Lagi niyang tinitingnan. And there are times that the apostles were being rebuked dahilan sa kanilang maliit na pananampalataya. And you know, in the Bible, 5 times Jesus used the mustard seed bilang, you know, parang larawan ng pananampalataya na kung meron kang pananampalataya, kahit ito'y maliit, ito'y dapat lalago. It must be growing. And it not only it's growing, but it matures. It matures. Ang isang buhay, a living and indwelling faith, of course, it must be indwells in us. Nakatahan sa atin. Nasa puso natin, nasa buhay natin, nasa pagkatao na natin, yung pagkakaroon ng tunay na pananampalataya that it should be growing. How many years na tayong mga Kristiyano? Are we growing in our faith? Are we maturing in our faith? Okay? Ang Christians must not stay stagnant. Hindi tayo dapat manatiling sanggol na lang sa ating pananampalataya. We must grow. We must become mature. And you know, living faith develops. Not only it grows, not only it matures, but also it develops. Kaya nga si Paul, si Apostle Pablo, nakita natin na yung kanyang pananampalataya ay nag-grow, na-develop, di ba? Kaya nga yung buhay niya, he learned in his life, na gaya ng sabi niya sa Galatians 2:20, okay, ang sabi niya, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So kaya nga, nakikita natin na yung pananampalataya hindi nakabase sa ating sarili. Ang ating pananampalataya ay nakabatay sa salita ng Diyos at nakabatay sa Panginoon mismo. Alright? So, kaya a true faith, yung living faith, na nakuha naman na ituro ni Eunice, ni Lois, sa kanyang anak, sa apo na si Timothy, ito ay living and indwelling. Kaya kita nyo, kahit si Timothy, even in his marrying, probably sabi ng ilang mga scholars, ilang mga pastor, he is probably might not be at the age of 20. He might be 19 or 18, must be young, mabata pa siya. Pero in his younger life, in his younger days, that his life has been developed, that his life has been mature, his faith, ang kanyang pananampalataya ay nag-mature, okay? Ang kanyang pananampalataya ay na-develop, and then yung kanyang pananampalataya, living and indwelling faith endures. Okay? Endures. Ito ay nag-i-endure. Ibig sabihin, kung meron tayong pananampalataya, kahit may mga bagyo, kahit may mga tukso, kahit may mga pagsubok, kahit andyan ang gawa ng kaaway, well, makita natin it na-i-endure, na pagtatagumpayan. Kasi buhay yung iyo at totoo yung ating pananampalataya sa Panginoon. And living faith endures. And it produces obedience. Nagdudulot ito, nagbibigay ito ng pagsunod. Opo. Kaya, a growing faith develops patience. Nagkakaroon din ng patience. It grows in understanding. Lumalago sa kaalaman. So kaya nakita natin, yung pananampalataya ni Timothy ay sincere. Okay? Yung kanyang pananampalataya, his faith is living and indwelling. It's genuine. And also, nakita natin na it's a growing faith and it's developing faith. It develops. Then makikita rin ho natin, Timothy's faith was a tested faith. Tested faith. Sabi ko nga po kanina, paano mapapatunayan yung pananampalataya tested?
Alright? Kanino ito nanggaling? Kanino nagmula? Yung iyong pananampalataya, a test of history, and then test of apostolicity. Sino ang nagturo sa iyo? Sino ang nag-disciple sa iyo? Sino ang nag-share sa iyo ng gospel, ng ebanghelyo? At sino yung ginamit ng Diyos para yung iyong pananampalataya ay mag-grow at mag-mature at ma-develop. At merong, of course, there must be somebody that sabihin natin na nag-disciple sa iyo. Gaya although yung pananampalataya ni Timothy was inherited from her mother and grandmother, but it was Apostle Paul who discipled Timothy so that yung pananampalataya ni Timothy ay lumago, mag-mature, maging strong, magbunga mag-endure, magbunga ng pagsunod at na lumago sa understanding at ma-develop. Kaya nga po, nakita natin na talagang binabouch ni Paul si Timothy dahil sa kanyang pananampalataya, and that's why he was encouraging people. Well, wag natin tingnan ng tao sa kanyang kabataan, di ba? Sabi niya, wag hamakin ang mga kabataan dahil maaring sila ay makita natin na yung kanilang pananampalataya, pwede silang magamit ng Diyos, pwede silang mag-grow, pwede silang mag-mature sa kanilang pananampalataya. And isa pang bagay na nakita natin, Timothy's faith is a balanced faith. Hindi lamang tested. Sabi ko nga, history, apostolicity, and purity of life. Yung change life. Paano nabago yung buhay natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Yung bang pananampalataya natin ay nagpabago ng ating buhay. Tandaan natin, ang isang pananampalatayang walang binagong buhay ay hindi totoong pananampalataya. Ang isang pananampalatayang hindi lumalago at baka may problema tayo kung yung ating pananampalataya is not growing and it's not maturing. Yung kanyang pananampalataya is balanced and tested. Kaya, well, nakita natin, kasi nga doon ang isang tunay na pananampalataya ay nasusubok. Kapag hindi dumaan sa pagsubok, ang isang pananampalataya, well, makikita natin, it cannot be trusted. Because a tested faith is a trusted faith. So kaya, yung testing, kaya nga sabi ng Bible sa James chapter 1, verse 3 and 4, di ba? Kapag binasa natin yan, makikita natin, anong sabi ng Bible patungkol po dito. James chapter 1, verse 3 and 4, knowing this, that the trying of your faith, sabi ng Bible, worketh patience. And then sabi ng 4, but let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. Kaya yung tested faith produces endurance, na pagtatagumpayan ang lahat ng bagay, because testing produces endurance, and endurance produces maturity. Kasi bakit yung iba nawawala sa pananampalataya? Bakit yung iba hindi makapagpatuloy sa kanilang pananampalataya? Kasi hindi napatunayan, o maaring yung pananampalataya nila ay walang matibay na pundasyon, o maaring pananampalataya ay hindi totoo, hindi genuine yung kanilang pananampalataya. Kaya mga magulang, mga nanay, napakahalaga na yung mga anak natin ay mapalaki natin na mayroong konkreto at matibay na pananampalataya sa Panginoon. Sila'y lalago at makita natin isang araw, well, kagaya ni Paul, di ba, na sinabi niya na yung kanyang mga anak sa pananampalataya, yung kanyang crown and yung kanyang joy and crown ay makita nila na sila ay nagpapatuloy sa pananampalataya, that they are living, they are walking, okay, and they are serving in their faith and glorifying God, and they are being used by God because of their faith in God, that they are sharing, natutunan nila na yung kanilang pananampalataya ipamuhay, ibahagi, at nakita natin na makapagbigay ng kapurihan at kaluguran sa Diyos. Kaya mga mothers, mga nanay, napakahalaga
na yung mga anak natin, huwag nating pabayaan sila sa kanilang pananampalataya. Mahalaga na maipamana natin, maituro natin, at masubaybayan natin na yung ating mga anak ay magsisilago sa pananampalataya, at isang araw magkakaroon tayo ng kagalangan, our joy and our crown, na nakita natin sila ay nagpapatuloy sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Magandang umaga. Pagpalain tayo ng Panginoon. Aming Ama, salamat sa iyo sa oras na ito. We thank you, Lord, for the life of Timothy and Paul and Eunice and Lois in the Bible. And we thank you, Lord, that yung isang anak ay talagang naitaguyod sa kanyang pananampalataya, nagamit mo, nakapagpatuloy, at maraming salamat po, Panginoon, sa iyo. Nawa, Panginoon, kami, lalo especially ang mga mothers, Lord, na may mahalagang role na ginagampanan, Panginoon. At isa po dito, yung pananampalataya na pwede lang maituro at maipasa sa kanilang mga anak. Salamat po, papuri po sa iyo, purihin po ang iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po, binabati ko po kayong lahat, mga kapastoran. And belated happy birthday, Pastor Cornelio Datur, Pastor Joe Peter, at sa lahat ng mga pastors, sa lahat ng mga churches. Pagpalain tayo, magpatuloy tayo, suportahan po natin lagi, and share po natin itong salita ng buhay. God bless you all.